Isa po yan sa tinatawag na born again, yung mga taong binago ng Diyos. At hindi po siya relihiyon. Patungkol po yan sa mga tao walang pagkilala sa Diyos, pag-unawa sa Diyos, maraming nagagawang kasalanan. Amen. Doon sa mga taong nakilala ang Panginoon at sila po ay nabago. Amen. Ngayon po, dadaan po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Marami nagsasabi, amen, at nag-aakin na sila ay born again. Nakikita po natin na sinasabi ng iba na ang born again ay isang religion. Maraming sasabi, ito po may kasama po teaching na preaching. Amen. Sabi ng iba, ang born again po ay isang religion. Pero hindi po totoo. Ang born again ay religion. Amen. Isa po yan sa tinatawag na born again, yung mga taong binago ng Diyos. At hindi po siya religion. Patungkol po yan sa mga taong walang pagkilala sa Diyos, pag-unawa sa Diyos, maraming nagagawang kasalanan. Amen. Kung sa mga taong kakilala ang Panginoon at sila po ay nabago. Sige po, pag-aralan po natin ang mga proseso. Ang sabi ko dito sa aking pong pinag-aralan, amen, born again is not a religion. Ang born again po ay hindi po siya religion. Katulad po ng sinabi ko na po kanina. Amen. Ang born again ay hindi religion. Biblical description of an born again. Ang born again po ay hindi po religion, kundi yung mga taong binago ng Diyos at nabago ang kanila pong mga buhay. Kaya po, ang born again po ay hindi po siya religion. Amen. Patungkol po ito sa mga taong wala pa po nung patunawa sa Diyos at nang nakilala nila ang Panginoon, sila po ay nabagong buhay. Basahin nga po natin. Sabi po, dito po tayo sa John, chapter 3, verse 3 hanggang 7. Sabi po dito, sumagot si Jesus, pagkatandaan mo, malibang panganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Amen. Nagdanas po tayo at dumaan po tayo sa mga ito. Amen. Nung tayo wala pa sa Panginoon, hindi natin maunawaan ang kahalagaan, amen, ng salita ng Diyos at lahat ng mabubuting ginawa ng Diyos ay hindi ito natin na-appreciate. Amen. Hindi po natin naunawaan. Amen. Ang patungkol po sa mga bagay na spiritual. Bakit po? Hindi pa po tayo, amen, na born again. Hindi pa tayo muling naipanganak. Hindi pa tayo muling nabuhay. Amen. Yung ating mga espiritong namatay at pinatay ng kasalanan. Amen. Ang sabi ng Panginoon Jesus, kapag hindi po tayo nabulagin, hindi natin makikita ang paghahari ng Panginoon. Tama nga po. Dahil kung tayo ay wala pa sa Panginoon, talaga po, naghahari po sa atin ay ang kasalanan. Hindi pa po natin naranasan ang paghahari ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya hindi pa po natin nagawa ang ibig at nais ng Panginoon. Hindi pa tayo nakasunod ayon sa kanyang kalooban. Amen. Magkita po naman natin sa ating mga sarili, lalo na po tayo mga Kristiyan na nag-aangkin na tayo po born again. Makikita po natin sa ating mga sarili kung tunay nga po tayong born again na nabago na po ang ating mga buhay. Amen. Dahil po, malalaman mo lang kung ikaw ay born again na kung nalalaman mo na ang kahalagahan ng salita ng Diyos at ng Diyos at nasusunod mo na ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. At lahat ng bagay na ginawa mo noong una, ikaw ay wala at pagkila sa Diyos, ay lahat yan ay wala na. Hindi po, ang inyong abang alipin, hindi po nagsasabing na ako'y saktan na. Amen. Lahat tayo kung isa nagkakamali. Pero dahil po tayo ay nag-aangkin na tayo Kristiyano, kunting pagkakamali, kagabalik tayo sa Diyos. Amen. Amen. Yan po lahat ng taga-Jesus. Alam niyo po na ganito,
Malalaman mo lang kung ikaw nga ay bunagin na, nabago ng buhay mo, at ang Diyos na naghahari sa iyo. Sapagkat lahat ng bagay na maaaring ikasama ng physical, spiritual na buhay mo, lahat yan ay hindi mo na gagawin. At ang gagawin mo ay ang kalooban ng Diyos. Amen. Kasi siyang magpapagaling physical, spiritual na buhay po natin na. Amen. Pagkita po natin na pinapahalaga na po natin ang kalooban ng Diyos. Kung kaya nga, di naman natin inusgahan kung isa natin mga kapatid o sa ibang mga church. Amen. Pagkikita po natin kung talagang bunagin ng isang tao dahil po ipaglalaban niya po ang gawain ng Panginoon. Amen. Kaya po napakapalan po ng narito lahat eh. Talagang makikita po natin na tayo po ay pinaghaharian ako ng Panginoon. Pero mayroon pa po tayong gagawin. At sabi po, sinikuhin mo po ang sagot ko dito. Sabi niya, paano may panganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Amen. Yan po si Nicodemo ay tagapagturo po yan ng kautusan. Tagapagturo po siya ng kautusan. Pero hindi niya maunawaan. Amen. Ang sinasabi ng Panginoon. Hindi niya maunawaan na kahit pala na nagpagturo ka na ng salita ng Diyos. Amen. Hindi pala sinasabi na alam mo na ang laman ng Biblia. Amen. Kaya sabi ito si Nicodemo, bulag po siya sa spiritual na buhay. Ibig sabihin, kapag mayroong nananampalataya o nagsasabi siya ay born again, isa may siya tagapagturo. Amen. Kapag hindi niya naunawaan ang salita ng Diyos, hindi pa po siya tunay na born again. Amen. Kapag hindi niya naunawaan ang sinasabi ng Panginoon na kailangan tayo lang ay maipanganak na muli at masunod ang kalooban ng Diyos, hindi po totoong tayo po ay nabago na ang buhay. At hindi po totoo na tayo po ay born again na. Amen. Hindi po natin napalagaan ang kalooban ng Diyos. It's not a true born again. Hindi ka tunay na bago. Hindi ka tunay na born again. Kapag hindi nabago ang buhay mo. Hallelujah. Amen. Kaya ito sinituli mo, bulag ito sa katotohanan. Kaya kahit na nagpagturo siya, hindi niya alam ang sinasabi ni Christ. Amen. Kaya siya tatanong. Amen. Ang ibig sabihin ng Panginoon na kailangan ang lahat ng tao ay muling maipanganak sa Espiritu. Amen. Muli mabago ang kanyang buhay. Simula nung nagkaisip po tayo, marami na tayong nagawang kasalanan. Amen. Kung kaya ang next na Panginoon Jesus na tayo muli ay maipanganak. Katulad ng sanggol na isinilang noon, na walang alam sa mabuti at masama. Amen. Kaya po, kung pag-aralan po natin, sabi po sa verse 5, sagot naman ni Jesus, pagkatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maraming nagsasabi, born again, maraming nagsasabi na sila ay Christian, maraming nagsasabi na sila lang ang makakapasok sa kaharian. Kung sila lang naman iligtas, maraming mga samahan, mananampalataya, nagsasabi sila ang iligtas. Pero tayo ka lang, ang sabi ng Panginoon, amen, ulitin natin, sumagot si Jesus, pagkatandaan mo, malibang ang tao ay panganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Wala po sa relihiyon po yan. Amen. Malibang, kaya po pinag-iinan po ito ng Panginoon na kailangan tayo po ay mabagong buhay. Amen. Dahil po kung hindi po mabago ang buhay natin, nag-aamit tayo na tayo, tayo Christian, pero hindi naman po nababago ang buhay natin. Umaasa tayo, amen, na tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos. Mag-isip-isip po tayo na. Amen. Hindi po ako nagagalit, hindi po ako matuwid ko. Amen. Pero ito ay paalala ng Panginoon sa atin. Nabangan, amen, tayo nag-aamit na tayo ay Christian na, born again na, ay papasok na tayo ng langit. Hindi ka lang. Amen.
Baka tingnan po natin ang ating mga sarili. Amen. Kung noon buhay po natin ay nasa kasalanan. Amen. Halimbawa katulad ko, nung ako ay talagang talawak pa sa alak, sa sigarilyo. Amen. At hanggang pumasok ko ng isang church, amen, ay ganun pa rin ang estado ng aking buhay. Umaasa ko na ang born again ay makakapagligtas sa akin, makapasok ko sa kaharian ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, malibang ipanganak tayo muli, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kung ako ay umaasa sa kanyang sistema na ako ay narito sa samahan ng Jesus is my life, amen, at magsasabi akong ligtas na ako, ito lang sinasabi ng Panginoon sa akin ito. Amen, malibang ipanganak, malibang mabago ang buhay po natin, hindi po tayo makakapasok sa kaharian po ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Si Juan mabigay sa malalim na tubig sa maliit sapagkat siya ay aking lingkod, siya ay aking pagpapalain. Salamat sa Panginoon. Amen. Kaya po, isipin po natin. Isipin po natin, baka umaasa po tayong lahat. Amen. Tayo na narito. Baka umaasa tayo na tayo po ay ligtas na. Tayo ay makakapasok na sa kaharian ng Diyos. Tingnan po natin ang ating mga sarili. Talagang tayo ba ay born again na? Kung talagang tayo po ay nabago na ng Diyos. Amen. Isipin po natin, kung ang una natin pagkatao nung wala pa tayo kay Kristo Jesus ay maraming mga bisyo, maraming kasalanan tayo nagagawa. Amen. Tingnan po natin ang ating mga sarili at salaminin po natin na sinasabi ni Christ. Maliban tayo ay may panganak at baguhin ng banal na Espiritu, hindi po tayo magkakaroon ng bahagi sa kaharian po ng Diyos. Amen. Kaya po, ito po ay pagmamalasakit ng Panginoon Isus sa atin. Amen. Dahil sigurado sa ating lahat, mayroon pa tayong mga tinatago na mga kasalanan. Amen. At umasa tayo na tayo papasok sa kaharian ng Diyos. Ika lang. Sinasabi ng Panginoon dito, malibang, ipinginak ang isang tao, hindi isang kakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Paulit-ulit na lang. Amen. Kaya po, check po natin ating mga sarili. Kung tunay nga ba nabago na tayo? Kung tayo umasa, baka nasayang lamang ang ating pag-asa. Ano po, na tayo papasok ng kaharian ng Diyos, tapos mayroon pa tayong kasalanan ginagawa. Hindi pa lang tayo lubusan na bago. Huwag po kayo magalit sa akin, mga kapatid ko. Amen. Ito pagmamalasakit ng ating Panginoon na dapat na tayo ay mabago para lubos natin makatang yung pag-asa natin na tayo po ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi po, ang tao ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko, sabi ng Panginoon. Sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangan maipanganak ng muli. Amen. Wala po dito pipili ang Diyos. Wala po siyang sinasabi na bayaran ka, matanyag ka, makapanyarin ka. Yung mga mababa, wala po sinasabi. Pero ang sabi ng Panginoon dito, kailangan daw tayong lahat ay maipanganak ng muli. Amen. Bakit po pinag-iinan ito ng Panginoon? Sayang naman po kasi yung ating iniisip na tayo po ay ligtas na. Pero hindi naman pala. Baka nagkakasaya lang po tayo ng panahon. Kasama po ako doon. Amen. At hindi lamang po kayo, kasama po ako. Dahil na sinasabi ng Panginoon, kayong lahat. Amen. Tayong lahat. Mga pukman yan, kapare, mga pastor, mga leaders, lahat ng mga nililingkod sa Panginoon. Amen. Mga sa labas, ang sabi ng Panginoon, kailangan tayong lahat ay maipanganak ng muli. Amen. Amen. Simula nung tayo silang sa kasalukuyan, marami tayong nagawang kasalanan. At nais ng Diyos na tayong lahat ay makapanumbalik. Amen. Sa Panginoon. Katulad ng isang sanggol na isinilang na walang kasalanan. Malibang mangyari maganap sa ating buhay ang pagbabago, wala tayong bahagi sa kaharian po ng Diyos. Amen. Lapakan po natin ang Panginoon. Parang kaya tayo. Kaya po, reminding lang ito kasi para huwag naman masayang po ang ating
mga inaasahan na baka sabihin natin tayo ay nakadito sa Jesus My Life, sinasamahan tayo ng Lord. Amen. Tama po, ang Diyos po ay banal. Wala tayong pagkakasala. Amen. Ang kailangan lang po na mabago tayo. Amen. Mabago ang estima po ng ating mga buhay. Nabagawasa tayo na tayo ligtas na. Pero check po natin ang ating mga sarili kung tunay nga po nabago na tayo na. Amen. Hindi naman mawala yung pag-asa, inaasahan po natin. Born again, hindi po siya religion, kundi biblical expression of a non-born again. Una, sabi po sa una, spiritually dead. Patay sa spiritual, katulad ng sinasabi ng ating Panginoon. Sinasabi ni Nicodemo. Kahit yung tagapagturo hindi niya alam. Amen. Spiritually dead. Amen. Tingnan po natin sa ating mga sarili ngayon. Amen. Di naman ito patungkol kay Nicodemo, para po ito sa ating lahat Di na sabi natin na tayo born na. Kapag ganito po ang sitwasyon po na ito ay parang sabi nga ng ating napapakinggan, totally depressed but mentally absent. Amen. Sinasabi po, patay. Ano po ang ating espiritu? Baka naman tayo po ay nandito sa church tapos ang ating mga spiritual na buhay ay patay, nagliliwalim kung saan nakakarating. Sorry po, hindi tayo papasok ng karya po ng Diyos yan. Amen. Patay sa spiritual. Nandito tayo. Amen. Pero ang puso natin ay napakalayo sa Diyos. Amen. Ang isip natin kung saan napupunta sa ating mga bagay, no? Sa mga sarili natin mga pag-interest. Amen. At hindi po napahalagahan ang salita ng Diyos. Patay po tayo na. Amen. Patay tayo lahat yan. Amen. Kailangan po patunayan po natin ang ating pagiging born again. Kung nandito tayo sa church, dapat seryoso po tayo na. Kapag tayo nakikinig na ng salita ng Diyos, dapat po ang ating isip, ang ating puso ay doon sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Kasi kung hindi ganun ang mangyari po sa ating mga buhay, tayo mga patay pa sa spiritual na buhay totoo. Amen. Kaya po, sorry po doon sa mga iba na hindi po napahalagaan ang araw ng linggo, ang araw ng pamahinga, sila'y wala, hindi pa totoo born again. Patay pa po sila sa spiritual. Amen. Dahil kung tayo po ay born again na, kaya talagang pasusumika pa natin na ipaglaban ang araw ng linggo sa ating mga buhay. Sapagkat yan ay para sa Panginoon. Marami na po dumaranas ng mga sakit at karamdaman, mga kabigatan, pero dahil po sila buhay sa spiritual na buhay, sila po ay nagsusumikap na makarating ng church. Malibang naman doon sa mga gumagapang na. Hallelujah. Amen. Pero binigyan na po tayo ng Diyos ng lakas yan. Amen. Yung po pangalawa, spiritually lost. Nawala sa spiritual. Amen. Kaya po, kung minsan yung sa ating tayo ay hindi pa born again, wala po tayong pagpahalaga sa gawain ng Panginoon, sa mga bagay na para sa Panginoon, sa mga spiritual na bagay. Wala po tayong pagkaunawa. Amen. At ganoon din po sa mga nagsasabi sila yung born again na, Christian na. Amen. Kapag sila'y wala, amen, ibig sabihin na wala. Patay. Sa spiritual. Nawala. Hindi nawala ang Diyos. Hindi napalaga ng Diyos. Hindi napahalagaan po yung gawain ng Panginoon. Nalos sila. Nawala. Amen. Ibig sabihin, it's not a true born again. Hindi pa totoo sila yung born again. Sa ating po lahat, ito po ay pinauwanawa ng Diyos dahil sabi ni Christ sa atin, maliban tayo ipanganak, hindi po tayo magkakaroon ng bahagi sa karya po ng Panginoon. Amen. Para tayo po ay mamulat, umaasa tayo na tayo po ay papasok ng karya ng Diyos, pero hindi naman totoo na bago po ang buhay natin. Kung ano-kano, wala ka pa sa pain, ganun magka pa rin hanggang ngayon, hindi po tayo papasok ng karya po ng Diyos. Hallelujah. Umaasa tayo. Check po natin. At kung mayroon pa, sinabi natin
natin, paghingi tayo ng tulong sa Diyos. Amen. Na tayo ay lubusang babago para tayo makapasok sa kanan ng Diyos. Dahil kung hindi natin naman, nakikita tayo ng Panginoon eh. Punagin ako, ligtas na ako. Nandito pa sa Peace My Life. Hallelujah. Nakita ko, sinasabahan kami. Ito lang, check po natin kasi kahit ako. Amen po? Ito po ay sinasaktan. Ito po ay pinapaunawa sa atin ng Diyos para hindi naman mawala ng kabuluhan yung inaasahan natin ng kaligtasan. Amen? Amen. Pangatlo, spiritually blind. Bulag sa spiritual, katulad ni Nicodemo. Kaya po kung tayo Kristiyano, makita tayo ng Kristiyano, pero walang halaga ang salita ng Diyos. Lalo na kung mayroon na tayong nahawak na Bible, tapos ito ay nandun lang sa isang tabi, inaalikabukan na. Amen? At kung minsan, dito sa church, minsan, kung saan po naiwan, alala lang po ang salita ko ng Diyos ay banal at napakahalaga. Amen. Minsan masasaktan po ang iyong abang alipin na minsan na kapasok. Hindi ko lang sinasabi na ako ay matuwid. Amen. Pero minsan nasasaktan ako na kung pagpasok ko dito sa church, nakita ko may mga naiwan na Bible, nandiyan sa tabi, pinalikabukan. Alam mo paano nasasaktan pa ako? Kasi po sa buhay ko napakahalaga po itong Bible. Ito ilang years na hawak kong Bible ito. Simula nung ibigay ito sa amin, 2015. Hanggang ngayon buo po siya. Amen. Dahil ang puso ko ay hinawakan ako ng Lord. Napakahalaga sa buhay ko ang Bible. Amen. Ito po kasi ang naging para ako ay mabago at maligtas. Amen. Kaya kung nakakita po ang iyong abang alipin ng nandiyan na inalik ko na malikabo, yung mga Bible, nasasaktan din po ako. Amen. Sabi ko parang wala naman yata halaga sa kanila. Amen. Dahil sa sinasabi ko na walang halaga sa kanila Panginoon. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Kikita natin ang Panginoon eh. Di natin nakikita pero nandito po siya sa atin. Amen po. Ako po eh, pag-uwi ko, malibang kalimutan ko, binabalikan ko po yan. Spiritual blind. Walang pagkaunawa, walang pagpahalaga sa Diyos. Totoo ba, Christian tayo? Umasa tayo na tayo papasok sa kanila, tapos wala tayong pagpamahalaga sa mga spiritual na bagay. Hindi ko sinasabi na matuwid pa ko, pero ito eh, pinapasabi ng Diyos sa akin eh. Amen. Bakit? Sayang naman yung pag-asa natin na tayo eh, papasok ng kailangan. Tapos pala eh, hindi naman pala. Dahil po sa ating kapabayaan. Amen. Walang pagpahalaga. Ay, bulag, pakay. Ano yun? Kasi sabi naman natin na tayo pa, bulag na kung talagang pinapahalaga natin lahat ng bagay na spiritual. Amen. Di pa ako nagagalit ko Ito po ay pinapasabi ng para naman hindi mawala ng kabuluhan yung pag-asa natin. Ay papasok ng kailan ng Diyos. Lahat ng bagay, alam ko natin, pagbabago lang sa ating mga kasalanan. Lahat ng bagay, simula ng tagapin mo ang Panginoon, dapat lahat ay bago na. Kasama ang pagpapahalaga natin sa mga bagay ng spiritual. Amen. Bulag, sabi ng Brian, bulag sa spiritual. Kaya po kung bulag tayo sa spiritual, walang kahalagahan yung mga spiritual na bagay sa Panginoon. Amen. May hawak na tayo Bible, hindi naman natin binabasa. Amen. Paano tayo maipanganak? Paano tayo mabago? Kaya ang spirito ng Diyos eh, nandito sa Bible. Amen po? Di pa ako nagagalit ito At hindi ko sinasabi na ako'y matuwid. Ito pinalala mo sa atin dahil tayo lahat ng taga-Jesus my life ay umaasa, papasok sa karya ng Diyos. Woo! Amen. At talaga lang, papasok tayo lahat. Bakit? Lahat ng taga-Jesus my life, di masunurin kay Lord eh. Hallelujah! Nabago ang buhay. Papahalaga sa karya ng Diyos. Amen. Amen. Woo! Amen. At sabi po sa pang-apat, spiritually darkness, hardened. Amen. Kaya po, nung tayo wala pa sa Panginoon, napakatigas ng ating mga puso, napakatigas ng ating mga sarili. Kahit na tayo na inaakay na, di na sa church eh. Napakatigas, ayaw sumunod. Amen. Ayaw. Ganun din po sa ating mga buhay na tayo po ay bunagin na. Amen. Kapag tayo ay matigas, inatigas.
ng mga bagay na kinumalingan natin sa liputan nito. Nawala tayo sa presence ng Lord. Nawala tayo sa gawain ng Panginoon. Nawala tayo sa mga spiritual na bagay. Tinatigas ang ating puso, ang ating isip. At tayo po ay lalayo sa Panginoon. Malalaman po natin yan sa bawat isa sa ating kung tayo po nga po ay naging matigas na. Amen. Sa mga spiritual na bagay. Dahil wala nang halaga sa buhay mo. At sa buhay ko, yung mga bagay ng mga spiritual. Ang mabubuting bagay na dapat ating gawin. Ang pagsunod sa Diyos. Amen. Kapag hindi na po natin ito nagawa, manmana po natin ng mga sarili. Baka pinatigas na po tayo ng mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. Sa ating mga sariling interest. Sa mga kasalanan maaaring natin ginagawa pa hanggang ngayon. No? Na hindi pa naalis, na hindi pa nabago. Amen. Kaya kung ikaw noon ay magagalitin ka, matampuhin ka, dasinggiro tayo, talabak tayo sa drugs, talabak tayo sa sigarilyo, talabak tayo sa kalayawan. Amen. Kung ang mga bagay yan ngayon ay nasa Panginoon ka na, at ang mga bagay na yun ay nasa iyo pa, it's not true. Born again. Hindi pa totoo na tayo po ay born again. Amen. Sisabi po natin ang mga sarili at tingnan po natin ang mabuti. Sabi po nga ng aklat ng Kawikaan, chapter 4, verse 22, 25 ba yun? Sabi na doon, dapat daw po ang pukol ng ating tanaw ay sa hinaharap. Dapat kung Christian tayo, ang napagkukulang natin ay yung ating patutunguhan. Ang ating maging kalagayan ng ating buhay sa dating na panahon. Amen. Check natin kung talagang papasok na nga tayo sa karya ng Diyos. Paulit-ulit na. Sabi nga ng muti, only. Hallelujah. Pero kailangan po natin yan. Amen. Siya sabi po natin ng mga sarili, baka tumigas na, baka tumigas na Ngayon, nandito ka, bukas wala. Sa linggo, wala. Hermeneutics, wala. Kalibang gumapang ka sa karamdaman ko, Amen. Kapag hindi po natin nagawa, tumigas. Tinatigas po tayo ng mga bagay na ating po kinahangalanan. Hallelujah. Panglima, yung pangapat po na sa darkness and hardening, nagdilim at tumigas sa spiritual. Amen. Ay kung nagdilim ka, ay wala nang liwanag. Amen. At kung wala liwanag, walang halata. Amen. Yung spiritual na buhay natin. Amen. Nagdilim, hindi mo makita, hindi mo magawa yung tama. Hindi mo matahak ang tamang landas. Bakit madilim ang iyong daraanan? Bakit? Tingnan po natin kung mabuti. Baka nasa kasalan pa rin po tayo hanggang ngayon. Amen. Ang taong lumalakad sa kaliliman na hindi niya alam ang kanyang tatapakan. Maaaring siya mahulog, maaaring siya matisod at mapapamot ang kanyang buhay. Amen. At kapag anong mangyari po sa buhay po natin, hindi tayo papasok sa karay ng Diyos. Amen. Nagdilim, tumigas na spiritual. Amen. Kaya po minsan marami sa atin, na baka nagdilim, parang nawala ng pag-asa, bakit pa naman silang bumalik? Amen. Hebrew 9:27, diba? Sabi nyo, initinap na sa tawag minsan lamang matay at ang kasunod ay paghukom. Sabi po, tumigas na dilim na spiritual. Sabi po sa pang-apat. Sabi po sa panglima, spiritually alone. Amen. Spiritual na malayo. Katulad ng sinabi ko kanina, totally present but mentally absent. Sinasabi tayo na tayong lahat ay born again. Pero tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Dito lang, buo. Pero ang ating puso, ang ating isip ay napakalayo sa salita ng Diyos. Nagliliwaliw kung anong iniisip, kung ano yung mga plano sa kanilang mga sarili, at nawala ang focus sa salita ng Diyos. Malayo. Amen.
Purihin ng Panginoon. Kung ganun po ang sistema po ng ating mga buhay, parang pumapasok lamang po tayo sa church na parang obligasyon na. Amen. Bilang Kristiyano. Amen. Pero ang totoo, walang pagpahalaga, wala. Amen. Malayo sa Diyos. Malayo sa salita ng Diyos. Suriin po natin ang ating mga sarili. Bakit sayang lang po ng tayo ng oras at panahon. Number 1 po, spiritually patay sa spiritual. Pangalawa, spiritually lost, nawala sa spiritual. Pangatlo, spiritually blind, bulag sa spiritual. At ang pang-apat, spiritually darkened and hardened. At ang panglima, spiritual na malayo. Amen. Ano po sinasabi na huwag po tayo umasa na tayo lahat ay papasok sa karya ng Diyos at kumakit tayo born again. Tayo po ay Christian. Amen. Suriin po natin ating mga sarili kung talagang tayo ay tunay na born again na. Amen. Kung tunay tayo ng bago na. Amen. Huwag tayo yung baka umasa tayo papasok lagi tapos sa ating mga buhay ay ganun pa rin kung tayo wala pa sa Panginoon. Hallelujah. Paulit-ulit na lang. Ang sabi ko dito sa Roma chapter 2 verse 20 to 29. Sapagkat ang isang tao ay hindi nagiging Hudyo dahil sa panlabas na kaunyuan o dahil sa siya'y tinuli sa laman. Hindi rin nagituloy na ito, ikaw pa, hindi tayo ito. Born again. No? Sa mga ganitong kaparaan na. Amen. Sabi po ng 29, pakinggan po natin mabuti at itanim natin ito sa ating puso at laging sariwain sa ating kaisipan. Sabi ko sa 29, ang tunay na Hudyo, ang tunay na born again, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso at kalooban. Ang tunay na born again, ang tunay na ipinanganak, ang tunay na Christian, ay yung nabago sa puso at kalooban. Hallelujah! Check for yourself. Kasama ko. Amen. Ay nabago sa puso, kalooban. Amen. Ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusan na susulat. Ang taong iyon ay parangalan ng Diyos at hindi ng tao. Amen. Ang pag-aasa po natin tayo born again na ay makapasok sa area ng Diyos eh. Sabi dito ay parangalan daw ng Diyos yung mga taong nabago sa puso at kalooban. Umaasa tayo ng karangalan ng Diyos pero hindi naman tayo nababago. Ganun pa rin estado po ng ating mga buhay. Estado ng buhay ko. Amen. Sinungaling pa rin, lasgir pa rin, basaguliro pa rin ako, babain pa rin ako. Amen. Ano po, ito ay pinapalit po ng Diyos sa atin para walang mawala ng pag-asa yung mawala ng kabulan yung pag-asa natin makapasok po sa karya ng Diyos na sinasabi po ng Panginoon. Ang sabi po, ang tunay na Hudyo ay nabago sa puso at kalooban. Amen. Ngayon, angkin tayo ng angkin. Marami nag-aangkin dyan na sila ligtas na. Amen. Marami nag-aangkin na sila Christian. Nag-aangkin na sila born again. Amen. Pero tingnan po natin ang mga sarili. Amen. Born again ka lang nga ba? Ay, tingnan po natin. Baka umahas tayo ng kaligtasan, pero hindi naman pala. Amen. Sapagkat sinasabi ni Apostol Paul, ang tunay na born again, ang tunay na Hudyo, ay nabago sa puso at kalooban, nabago ang puso, nabago ang buhay, simula ng talapakan, loob at labas. Amen. Amen. Ay kung ang buhay natin nun ay, pag nakasuot tayo ay bitaw ang tuntunan, bitaw ang likuran, ay ganun pa rin ang sistema ng buhay po natin. Mapalalaki mo pa babae, halos hindi tayo yung ating mga kaluluwa. Purihin ng Panginoon, nabago nga ba tayo? Parang hindi pa yata eh. Amen. Kaya po i-check po natin yung sarili. Baka naman nagbaas tayo ng kaligtasan tapos hindi naman pala. Amen. Yan po, sabi po ni si Apostol Paul, may sabi po niya. Tunay na bago. Kaya, minsan chinicheck ko nga rin namin sa sarili. Wala nga ba talaga ako? Tika lang. Inisip ko, baka may nagagawa ng kasalanan eh, hindi pa.
Di ba, born again, hindi ako tatanggap ng buhay. No, natinangako ng Diyos, sabi niya sa John 3. Amen. Sabi po ng Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Gasgas na po ito. Sa ating pandinig. Amen. Sa kaskas na mga duting ng mga taga-pagsalita ng Diyos. Amen. Sabi ng Biblia sa Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Ani ka nagkipag-isa na kay Kristo sa isa ng bagong nilalang, wala kayong dati ng katauhan. Bagos ito ay napalitan na ng bago. Anong bagong meron sa atin? Anong bago meron ba? Yung bang dati po na ating katawan ay wala na. Ito nga bang bago na tayo? Nagtanak na tayo muli. Hallelujah. Huwag po tayo umaasal. Papasok na sa kanya ng Diyos. Kung hindi pa naman tunay na nabago ang buhay pa natin. Kung tayo po ay umagin na tayo po ay nagpag-isa na kay Kristus, dapat ang makita po sa buhay po natin ay ang pagiging Diyos ng Panginoong Isus sa buhay po natin. Amen. Dapat nandun ang kabanalan, nandun ang pagpahalaga sa salita ng Diyos, nandun ang pagpahalaga sa mga spiritual na bagay. Amen. Kasama, hindi lang panloob, sabi, pati panglabas na anyo. Dapat nabago ang lahat. Paring ang pag-asa natin na makapasok sa rin ng Diyos ay makamtap po natin. Kasi baka umaasa tayo, papasok tayo ng kanya. Tapos ang buhay po natin noon ganun pa rin hanggang ngayon. Sorry po kung yung magagalit po Amen. Kunti na lang. Ayun po kapag sinabi po natin na tayo ay nagkapag-isa na sa Panginoon Jesus, dapat sa lahat ng oras at panahon, nasa loob kami ng church, nasa labas ka, ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo ang makita sa iyo at sa atin. Amen. Para yung pag-asa natin na tayo papasok ng Panginoon ay tunay nga po na pagkakuntan po natin. Man tayo ng Lord ayaw na Diyos na tayo natin mapapag. Sabi nga po sa revelation ni Brad Michael kagabi. Diba? Ang Diyos ay nang bibigay ng mahabang panahon. Amen. Ang 1,000 sa atin, isang araw lamang. Amen. Ay kung totoo pa rin ang Diyos yun, saan kaya tayo nato pa rin? Pulutin. Sabi ng mga wala pang pagkakila sa Diyos, baka sa kagawa tayo pulutin. Amen. Nagbibigay ang Diyos ng mahabang panahon sa bawat isa po sa atin. Para tayo ay makapagbagong buhay. Para tayo ay maligtas. Dahil yung tinupad ng Diyos na sinabi ng mga Hudyo noon. Sinabi ng Panginoon na sa kanyang pag-atin sa langit siya babalik. Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Nagkanda ba tayo ng mga propeta noon? Bakit hanggang ngayon wala pa? Ang sabi kasi ng Panginoon sa kanyang pagbabalik yun ang katapusan ng panahon. Bakit hindi pa ito ginagawa ng Diyos sa ating kong lahat? Bakit? Binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon, mahabang panahon sa buhay mo. Amen. Na makapagbagong buhay dahil ang gusto ng Diyos papasok ka sa kanyang kaharian. Amen. Alam niyo po, kung tinupad ng Diyos agad na ang isang linggo sa kanya isang araw lang, walang maliligtas. Pero dahil mahal tayo ng Diyos at mabuti ang Diyos, kung gano'ng kaiksi ang buhay mo sa Diyos, huwag mo nang sayangin yan. Ipaglingkod agad sa Diyos. Amen. Amen. Magbagong buhay ka na agad. Amen. Maraming buhay ay makuha mo. Dahil hindi po natin alam kung ang buhay natin ay kailan kukunin ng Diyos. Maraming ngayon, maraming mamaya, bukas ay wala na tayo. Amen. Bagamat napakahaba ng binigay ng Diyos na panahon para sa atin tayo magbagong buhay para tayo maligtas, pero huwag natin sayangin yun. Amen. Kailangan panghawakan agad natin ang buhay natin ay hindi natin hawak at may kanya-kanya tayong buhay. Every 1927, tinagda sa tao isang lamang namatay at ang kasunod ay ang paghuhukom. Hallelujah! Amen. Kaya ngayon, buhay ka pa. Sikapin mo, makasunod sa Diyos, makapanumbalik sa Diyos, palagan ang espiritual ng bagay sa Panginoon. Amen. Dahil po hindi natin hawak ang buhay natin, baka mamaya wala na tayo. Hindi pa tayo nakapagsisi sa lahat nating kasalanan. O hindi tayo nakakapasok sa kaharian po ng Diyos. Kunti na lang. Isang oras. Hindi po nakakasisa na pag hindi ko ito natapos. Amen.
Ngayon po makita po natin kung tayo po ay may nabago na. Dahil ang lahat ng babasahin po natin, dapat lahat ito ay wala na sa bawat isa po sa atin para tayo pumasok ng kaharian po ng Diyos. Sabi po ng Galatia chapter 5, 19-21, ang sabi niya, hindi makikiila ang mga hilig ng laman. Ito po dati natin buhay ito. Amen, di ko lang kung sino sa atin mayroon ito. Amen, pero kung hanggang ngayon ito ay nag-exist pa sa bawat isa atin, sorry po, hindi tayo papasok sa kaharian po ng Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus po yan sa John 3. Amen. Hindi makikiila ang mga hilig ng laman, pakikiapid. Mga hindi kasal, hindi na magpakasal. Baka hindi tayo pumasok sa kaharian ng Diyos. Sa aking tahanan, medyo pinupursik ko na nga eh. Ako po rin ang Panginoon eh. Hallelujah. Kakakulang dito ang kunin ng Diyos Amen. Pero hindi ka dahil sabi ng Panginoon eh. Kung ang matuwid nga rin, napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. How much more yung mga hindi mananampalataya. Hindi ko sinasabi na tuwid namin. Kapag-isip ka minsan, pero may Diyos naman. Nagbabago. Napakabuti talaga ng Panginoon. Sabi, laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Lahat ng bagay na dapat ay hindi na po pagkita sa isang taong nag-aangkin na siya ay born again. Amen. Sabi sa verse 20, pagsama sa dispiyusan, ang mga Kristiyano ay walang dispiyusan, pero kung mayroon ka pang dispiyusan sa puso mo, is not a true born again. Di pa tayo nabago. Amen. Di ka patunay na born again ako. May sinasabi, wala tayong dispiyusan, pero marami naman tayong inaitulog. Marami tayong sinasamba. Amen. Ang tunay na Kristiyano, hindi yung kasama niya, dapat si Christ lagi. Hindi na yung mga hindi mananampalataya. Amen. At ang bagay na ginamalayan natin mo nung tayo wala pa kay Lord, dapat lang yan, hindi na nakita po sa ating buhay. Masasabi mo lamang, kung yan ay wala, masasabi mo lamang natutukan born again at ako. Amen po. Matatanggap po tayo ng ipinangako ng Diyos na buhay. Masabi po, pag kumulang, ay hindi ka naman nagkukulang, may malakas ka naman sumismis. Amen. Kapag away mo yung kapitbahay mo, yung mga kaibigan mo, yung mga kumpare-kumare, magkukulang lang ba ang tinutukoy nito? Hindi. Ang chismis, nakapagpatay po yan ng tao. Chismus mo lang si pare mo. Pare! Yung asawa mo may kaakbayan. Tapos agad ang laban. Hallelujah. Pinag-away lang yung asawa. At kung hindi makapagtimpi, baka nagkapahayas ka. Pag nakulang na ba? Hindi. Chismis! Amen. Bakit? Ang dila sabi ng Santiago ay parang apoy na sumusunog sa buong katauhan ng isang tao. Ang dila pala ay apoy, kaya kung mag-chismis ka, susunod yung kapwa mo. Iwasan po natin yan. Kapag ginawa po natin yan, hindi tayo papasok sa kaharian po ng Diyos. Pagkapuot! Amen. Dapat yan hindi na tayo puot sa atin. Dapat nasabi ng Christ, mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo. Kahit naman lalo sa church, kung mayroon tayo minsan na pangtinggan, kaya naman nakikita na parang wala tayong nalaga sa kanila, huwag tayo magpuot. Amen. Malang sila. Kapitan sa pananampalataya, lalo-lalo na yung hindi mananampalataya, dahil sila ay walang pagkaunawan. Amen. Mali po natin sila. Amen. Amen. Sabi po, pag-aaway-away. Amen. Dapat dito lalo sa loob ng church, hindi lang niya maghanap niya pag-aaway-away, pagtatapuhan, minsan nag-iulay, nagkasiraan, tuloy, naku, hindi na nagampanan yung bawat kampanin ng bawat isa. Amen. Dahil nag-aaway-aaway na, nagkabahabahagi na. Hallelujah. Pagka ganun ang sitwasyon ng buhay po natin, nasa Panginoon pa naman tayo, huwag tayo kumasa na tayo papasok sa kaharian po ng Diyos. Ituwid po natin yung ating mga sarili. Amen. Masabi po natin na tayo nga ay bunagin at tayo po ay natanggap na ang pinangako ng Diyos na buhay. Sayang naman. Amen. Dahil lang dito sa pag-aaway-aaway, hindi tayo papasok ng kaharian po ng Diyos. Amen. Lahat po tayo nandito ko sa Jesus nila. Amen. Sabi pagsisilos. Yung pagsisilos, yan, matindi yan, pumapatay yan. Amen. Kaya po, pagsisilos, mahirap po yan. Amen. Iwasan po natin pagsisilos. Baka mayroong mapahamak,
Isa na sa atin, physically, spiritually. Maaaring siraan mo siya dahil sa inggit. Sa silos. Amen. Sa maraming binigyan ng Lord ng mga gampanin. At hindi ka yan, ay baka magsilos mo tayo. Kung natin gawin yan, ay may mapapahamak po tayo. Mga kaibigan. Mga mahal po tayo ng Panginoon. Sabi po, pagkakagali, ayun, pagkakagalit eh. Sa Diyos, wala na po yan. Amen. Kasi Ismail, wala na yun eh. Lahat nagpapangalan eh. Kulang mo na, lagi magkakapan eh. Amen. Bakit? Nagmamahalan nga ba? Patingnan ko yung mga katabi natin. Titigan po natin sa mata. Nagmamahalan ba tayo? Ha? Bilabot kapit sa Panginoon? Tingnan nga. Parang hindi eh. Titigan mo sa mata. Hallelujah. Ini. Yan po ang dapat makita po sa isang Kristiyano. Kristiyano yung nagmamahalan. Amen. Salamat sa Diyos. Wala na kakagaling po Amen. Amen. Sabi po, at kasakiman. Amen. Kasakiman po, hindi po yan sa Diyos. Yan po ay galing po sa demonyo po yan. Sakim. Amen. Lalo na po, minsan dito sa church, ay ang iba natin ng mga kapatid ay kulang sa kalaman. Hindi nakapag-aral, kulang sa mga pag-unawa. Amen. Kung mayroon po dito pinustos ang Diyos na Banal na Espiritu ng karunungan, huwag po tayo magiging maramot. Amen. Tulungan po natin sila mag-grow. Amen. Sa salita ng Diyos, ang buting asal, sa buting gawa. Amen. Sa lahat ng bagay na patungkol sa espiritual, tulungan po natin sila. Yung mahina, palakasin. Amen. Huwag natin silang i-down. Huwag natin silang sanday, palisaw-lisaw ka, para kang kabuti. Hindi po ganun. Dahil po tayo nakapit sa panundapan po tayo ay nagkakaisa sa pagmamahalan. Amen. Matulungan tayo sa lahat ng kaibigan, sa lahat ng kasuluranin. Amen. Sa lahat ng bagay. Dapat tulong tayo para tayo mag-grow. Tayo dumani. Amen. Dahil sinasabi ng Santiago, kung tayo nagkakagatan, na para mga aso, tayo ay mauubos. Amen. Hindi po tayo dapat magkagatan. Tayo mga mananampalataya. Tayo magtutulungan, nagmamahalan. Amen. Hindi tayo mag-isaya. Pagkakampi-kampi. Amen. Ito, hindi dapat mangyari sa ating mga buhay. Hindi tayo dapat nagkakampi-kampi. Dito po kay Brad Boy. Dito kay Brad Sunny. Kay Brad Michael. Ayun, yan. Amen. Lahat po tayo ay pinili ng Diyos. Yan, 15:16. Amen. Ang pumili ang Diyos sa atin. Amen. Kaya hindi tayo dapat nagkabahagi. Pinili lang po tayo lahat. Amen. Para magtamo ng pagpapala ng Diyos materially, spiritually. Amen. Kaya po wala, hindi po pwedeng huwag kayo sa akin ha. Kailangan kay Christ po kayo. Hallelujah. Amen. At pagkaingit. Ang pagkaingit diyan po si Satanas nakahamon sa pagkaingit Sa pagkaingit niya sa Diyos dahil marunong ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos Habang mga Panginoon ay iyaban sa paglikha ng buong mundo si Satanas ay abal-abal naman sa paghimagsik sa Lord. At anong nangyari? Nang siya ay naghimagsik, siya ay naghangad. Amen. Napalagpasan pa niya ang Diyos. Ano nangyari sa kanya po? Siya napahamak, binagsak siya dito sa lupa. Ang kadalasan ng kalagayan sa karya siya ng Diyos Ay sa ating mga buhay, mapaghanap po tayo, mainggitin tayo. Amen. Nasa fortune na tayo, baka ibagsak tayo ng Diyos sa sahig. Amen. Nasa kaligtasan na tayo, baka ibalik tayo ng Diyos sa kapamanan. Amen. Kaya pagpatuloy mo natin ating pagiging born again. Lahat yan ay bago, wala nang mangyari maganap sa ating buhay. Paglalasing! Hallelujah! Kasama talaga ito, paglalasing. Amen. Kung tunay tayong born again na dapat alam nito, hindi na makita sa ating mga pagkatao. Amen. Ipakita natin sa lahat ng nakapaligid sa atin na tayo binago na. Tayo born again na. Pinantin natin na tayo ligtas na. Amen. Kung ang lahat ng ito ay nasa atin pa, huwag tayong umasa na tayo papasok sa karya ng Diyos. Ayaw ng Panginoon ito manatili sa atin. Amen. Ang mga bisyo na ito. Ang gusto ng Diyos na lahat ito ay mawala. Dahil ang gusto niya na kung siya ay naroon din tayo. Amen. Kalayawan. Amen. Ay Kristiyano mo na. Dapat hindi na mangyari pag itong kalayawan sa buhay mo. Dapat kung mayroon na pinupuntahan, ang puntahan mo ay ang gawain ng Lord. Ang mo ay ang gawain sa Panginoon. Hindi kung saan-saan tayo napupunta ng kalayawan, ay tigat nais ng ating mga piskal na katawan.
kung ganito ang sistema ng buhay po natin, hindi tayo papasok sa karera ng Diyos. Kung mayroon ka magkalayawang gagawin na siguraduhin mo na ang Diyos ang maparangalan. Amen. Hallelujah! Amen sa ating mga buhay. Hindi ko nasabi na ako'y matuwid. Hindi ko sinasabi na ako'y saktan. Pero ito ay sinasabi ng Diyos para maiwasan natin ang hindi makapasok sa karera ng Diyos. Kalayawan ang iba pa. Ang iba pang katulad nito. Ang sabi niya po, Paul, muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito. Pakinggan po natin mabuti. Ang sabi niya po, Paul, itanim natin ito sa ating puso at unawain. Amen. Para matanggap po natin ang tunay na kaligtasan. Ang sabi po ni Apostol Paul, tulad ito, muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sinasabi din po yan ng Panginoon Hesus sa Diyan. Malibang tayo lahat ay ipanganak na muli at baguhin ng Banal na Espiritu pang ating buhay, hindi tayo magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Muling inulit ni Apostol Paul na ang lahat ng kasalanan ito kung nasa ating panglato tayo umasa na tayo lahat ay papasok sa kaharian ng Diyos. Malibang tayo baguhin ng Banal na Espiritu. Hallelujah, mabun agin ka, na tunay ka ng born again. Maangkin mo na ikaw ay Christian. Kailangan ang lahat na ito ay wala na sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Para hindi masayang yung ating pag-asa tayo papasok sa kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon, hindi ko ito matatapos. Amen. Ang pinaka-conclusion ko dito na ating pinag-aralan, ayan, John 3. Sabi ko din, sumagot si Jesus, pagkatandaan mo mag-ibang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan po ang pinaka-conclusion po na aming pinag-aralan. Na kailangan po natin may panganak na muli. Simula na tayo ay isilang na sanggol. Hanggang sa tayo ay nagkamalay, marami tayong mga kasalanan nagawa. Hanggang sa kasulukuyan, hanggang sa edad mong mayroon ka ngayon. Ang lahat na yan ay dapat mabago. Dapat ang lahat ng kasalanan ay maalis sa buhay mo. Amen. Amen. Sapagat kung nariyan ang kasalanan yan hanggang ngayon, hindi tayo, at agad tayo naligtas na, hindi po tayo papasok ng kaharian ng Diyos. Malibang, ipanganak tayo muli sa salita ng Diyos at baguhin ang Banal na Espiritu, hindi tayo magkakaroon ng bahagi sa kaharian po ng Panginoon. Amen po. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Ayan po ang pagbuwan po ng ating pinag-aralan. Sige po, tayo po lahat ay tumayo.